Malinis man sa ibabaw, puro burak at basura pa rin po ang ilalim ng Manila Bay. Sa kabila po niyan ay marami pa rin ang ayaw paawat sa pagligo doon. Balitang hatid ni Mark Salazar. Bawal madumi yung dagat. Hindi na kita sa palating yan. Bawal pa, bawal. Bawal na maligo dyan. Kanina pa kayo sinabihan. Bawal na maligo. Mistulang nagpatintero ang mga pulis at mga gustong maligo sa Manila Bay. Kapag nalingat ang pulis, takbuhan ang mga gustong maligo sa dagat. Pero ang mismong dagat na kanilang nilalanguyan, kung tutuusin, madumi pa rin. Sa kuha ng divers ng MMDA, kitang-kita ang dami ng basura sa mismong seabed ng Manila Bay. At habang lumalalim, mas dumarami ang dumi. Yung nasa 3 feet madilim, pagdating ho ng 7 feet, mag-yellowish yung tubig. Pagdating ho ng 12 feet, makikita nyo naman ho, yung puro burak na halos. Kapag umatake ng habagat, tag-ulan, high tide, lahat ho ng basura, yung burak ho na natatanong nyo, sir, aangat lahat ho ng dumi niyan, babalik ho dito sa may pangpang. Pero mas nakakatakot ang hindi nakikita ng mata. Ang coliform level kasi ng tubig sa Manila Bay, umabot na sa 300 million MPN. Di hamak na mas mataas sa 100 MPN na safe level. Ang tubig dagat ho na nakikita ninyo sa Manila Bay ay hindi ho dapat liguan. Hindi ho ninyo dapat ni madikitan dahil makakainom ho kayo niyan pag nag-swimming ho kayo dito sa Manila Bay. Kaya hindi sapat ang paghahakot lang ng basura mula sa pangpang. Lalo't base sa monitoring ng MMDA, 11 ilog ang direktang nagbubuga ng basura at coliform sa Manila Bay. Ang Balut River na may 1.9 billion MPN coliform level. Ang Vitas na may 745 million MPN at ang San Antonio de Abad na may 1.3 billion MPN. Iba pa ang fecal coliform mula sa 35 estero. Ang sinisisi ng DENR sa pagdumi ng mga ilog at estero, ang mga informal settler. Base sa tala, aabot sa mahigit 200,000 informal settlers ang nakatira sa mga ilog at estero na diretso ang tubig sa Manila Bay. Karamihan mula sa Region 4A at Calabarzon. Sa Metro Manila, halos 40,000 informal settlers ang nasa gilid ng mga estero. At dahil walang septic tank, diretso ang dumi nila sa ilog o estero. Ang isang nakausap ng GMA News na nakatira sa gilid ng estero, nasasaktan daw sa paninisi sa kanila ng gobyerno. Parang pag sinabing squatter, parang ang baba ng tingin ng mga tao sa amin. Squatter lang yan. Dapat lang tanggalin kasi sila yung nagdudumi ng ilog. Imbis na husgahan, tulungan na lang daw sana sila. Gusto namin yun, yung may safety tank para hanggat naghihintay kami ng relocate. Ito raw ngayon ang tinatrabaho ng DENR dahil mahabang proseso pa ang relokasyon. Medyo matatagalan pa to, that's why at the moment, ibigyan sila ng temporary na communal septic tank. And at the same time, magkakaroon din sila ng sariling STP para temporary ma-contain lang yung pollution. Tingin din ng lawyer na si Attorney Tony Lavinia, ang maayos na sewerage system sa Metro Manila ang isa sa pangmatagalang solusyon para malinis ang Manila Bay. Pero dagdag pa niya, mas lalala lang ang problema kung matutuloy ang planong reclamation project sa Manila Bay. Mark Salazar, GMA News.